Matapos matagpuan ni Zian ang sulat sa silid ni Guardian Ye ay dali-dali naman nagpunta si Zian sa sect leader at nagulat na si Wuling Xian ang Great Elder ng sekta ng Mo Qingrao ay ang nakatatandang kapatid na babae sa martial arts ng dating sect leader dahil raw dito ay masasabi ng isa na mayroon itong medyo mataas na posisyon. Kaya seryoso naman na tumugon ng sect leader na sinasabi ba raw ng ating bida na si Wuling Xian kasama si Guardian Ye at iba pa ay nakikipagsabuatan upang pilitin siya na magbitiw sa pwesto bilang sect leader at kung mayroon ba raw si Zian na patunay. Sinagot naman ito ni Zian na ang kanyang mga sinasabi raw ay totoo at si Guardian Ye Guchen raw ay nagpakatuta sa kay Great Elder Wuling Xian at lihim pa raw ni Guardian Ye Guchen na kinukuha ang underwear ng Great Elder. Dagdag pa ni Zian na hindi raw siya nang ahas na kunin ang liham o sulat ng palihim dahil sa takot niya raw na hindi sinasadya ay mag-trigger niya ang alarm ngunit ang underwear raw ay medyo kakaiba kaya gumawa raw siya ng isang guhit nito mula sa kanyang alaala at sabay din itong napaisip na dahil raw sa sect leader ay siya raw ay nagtamo ng malaking lugi dahil kinailangan raw niyang ibalik ang lahat ng mahahalagang bagay na kanyang nakuha. Sabay din na inabot na ni Zian ang kanyang papel na ginuhitan niya ng underwear na kanyang nakita sa silid ni Guardian Ye Guchen. Sabi pa niya na ang underwear raw na ito ay tila hindi gawa sa seda kundi sa mga kaliskis ng hayop. Matapos naman makita ng sect leader ang underwear na nakasulat sa papel ay napasabi na lang siya rito na gaya raw ng kanyang inaasahan kay Wuling Xian ay ito lang raw ang isa sa buong sekta na nagsusuot ng ganitong klaseng underwear na gawa sa balat ng ahas. Dagdag pa niya na mayroon raw siyang pagkakaiba sa opinyon sa Great Elder ngunit hindi niya raw naisip na siya ay maglalakas loob na gumawa ng bagay na magdudulot ng panganib sa pagkakabuwag ng sekta. Nagsalita naman rito si Zian na si Wuling Xian raw ay lubos na nananaginip lamang at magbigay lang raw ng utos ang sect leader ay mahuhuli raw ito sa loob lang ng isang bahagi ng minuto. Sinagot naman ito ng sect leader na hindi raw kasing ganoon lang kadali ang mga bagay gaya ng iniisip ni Zian dahil raw ang kanyang master raw ay ang dating sect leader na pumanaw ng maaga at bata pa raw siya na umakyat sa pwesto at bukod raw dito ay may apat pa na mga elder sa sekta ng Mo Qing na ang kanilang martial arts ay bahagyang mas mababa lamang sa kanya. At bawat isa raw sa kanila ay may kani-kanilang mga faction at pagkontrol ng karamihan sa mahahalagang ari-arian ng sekta at nagpapakita rin sila ng pagsunod sa sect leader at ang Great Elder raw na si Wuling Xian ay partikular na palaging nararamdaman nito na inaagaw niya rito ang pwesto nito bilang sect leader. Si Wuling Xian raw ay ang pinuno ng apat na Great Elder at kahit na siya raw ang matriarch o sect leader ay ang kanyang aktwal na kapangyarihan raw ay malubhang limitado lamang. Tumugon naman rito si Zian na inalagaan raw siya ng sect leader sa lahat ng panahon na ito kaya tatakbo raw siya sa tabi ng sect leader. Nagsaad naman rito ang sect leader na hindi raw niya inaakala na sa oras ng katotohanan ay pagkakatiwalaan niya ang isang kainahinang tulad raw ni Zian kaya dahil raw sa mga salita raw ni Zian ay kung makokontrol niya raw ang mga faction ay ipinapangako niya raw sa ating bida na walang sinuman sa sekta ng Mo Qing ang magtatangka na gambalain si Zian muli. Tumugon naman si Zian na hindi lang raw dahil sa mga benepisyo niya na sumama siya sa sect leader sa parehong panig. Dahil isa lamang raw siya hamak na honeypot ay madali raw siya maloloko kahit sino sa sekta. Ay ang sect leader lang raw at kabila ng kagandahang asal ng sect leader ay hindi raw nito tinuring siya na mas mababa sa alipin at kahit na mas mababa pa sa aso. At may paiyak pa na nalalaman si Zian na nagsasalita na dahil raw sa sect leader ay nakita niya raw na mayroon pa ring liwanag sa mundong ito na puno ng walang awa at kung hindi raw niya ipapakita ang kanyang pasasalamat ay paano niya raw na masasabi na siya ay isang tunay na lalaki. At nagpatuloy lang ang hangal nating bida sa pambubula sa sect leader na ang reyna raw ay isang malaking bato at siya naman ay isang simpleng tambo at ang tambo ay kasing tibay ng sutla at ang bato ay di nagbabago. Nagpatuloy lang si Zian sa pambubula habang ito'y paalis. Ay pinagmamasdan naman ito ng sect leader. Sabay din itong napasabi na lang na ang reyna ay isang bato at siya ay isang tambo lamang. Ang tambo ay kasing tibay ng sutla at ang bato ay di nagbabago kasabay din na binuksan niya na ang bintana. Sabay din nagtaka ang sect leader at napatanong na lang bakit raw ito ay parang tulan ng pag-ibig. Makalipas naman ang ilang oras habang naglalakad doon si Zian ay napamura at napasabi na lang siya na nakasakay na raw siya rito ngayon ngunit muli raw siya naisangkot sa mga plano ng sektang ito at mga buntot ng damit. Parang wala na raw panahon para sa kanya na mag-aksaya sa pagsusulat ng mga bagay na walang saysay kaya kailangan niya na raw palakasin ang kanyang sarili. At kung hindi niya raw ito mapipigilan ay hindi niya raw kakayanin na ipagtanggol ang kanyang sarili. Makalipas ang ilang araw ay pinakalat na nga ni Zian ang bagong chapter na malupit ito ay ang lastest chapter. The young married woman Xinchi ay dahan daw ang bamuka ang mapupulang labi ni Qin Xinchi ay nagpapalabas ng
ng isang mahusay na ungol at ang buong marupok niyang katawan ay bumabalot kay Zian na parang isang sisidlan ng matamis na pulot at saka. Bigla na lang raw bumagsak ang isang meteorite mula sa langit at pinatay silang dalawa habang ginagawa nila yun at ganoon lang kasemple natapos ang ginawang manhwa ni Zian. Matapos naman nila itong mabasa, ay galit naman siyang napamura na lang at napasabi na ang chapter raw na ito ay isang kalat at hindi lamang yun ay paano raw ng ahas ang may akda o gumawa ng chapter na ito na ihayag ang kanyang pagkakakilanlan at kung gusto raw nito na sigurong mamatay. Matapos ang sandali ay ang mga mambabasa na hindi matanggap kung paano natapos ang mga eunuko sa The Young Married Woman Zinchi ay nagalit kahit na ang mga disipolo na nakatalaga sa labas ng sekta ay nagmadaling bumalik at nagdala ng mga kahon na puno ng mga banta ng kamatayan upang humingi ng paliwanag kay Zian. Gayunpaman raw ay hindi nila alam na si Zian ay isang eunuko na pinutulan dahil sa paglusob sa ancestral shrine kaya walang mapuntahan ang kanilang galit. Ang mga disipolo ay naging tila binuhusan ng malamig na tubig at nainis. Punta naman tayo sa residence ni Zian. Nasabi na lang ni Zian na magaling raw ito at nakakuha raw siya ng maraming origin points sa isang hakbang at halos makomplito na raw ang kanyang mga paghahanda. At ang susunod na hamon ay mag-insayo raw siya ng Heavenly Guard technique sa introductory level. Punta naman tayo sa Muching Sect Training Ground ay napaisip naman rito si Zian na bagaman raw ang system ay makapagpapaganda agad ng kanyang mga kakayahan at ang pinakapangunahing level na level 0 ay kailangang isagawa ng personal kaya wala raw siyang ibang pagpipilian kundi magtrabaho ng may pagpapawis ng kaunti sa loob ng ilang sandali. Makalipas ang ilang araw, ang sekta raw ng Muching ay nagsasagawa ng regular na pagpupulong ng sekta bawat buwan at noong nakaraan raw ay ang 4 na Great Elder ay bihirang dumalo at tanging ang kanilang mga disipolo lamang ang kanilang pinapadala bilang kinatawan. Ngunit sa pagkakataon raw na ito ay ang Great Elder Wuling Xian ay personal na pumunta rito habang ito'y seryoso na nakatingin sa ating bida. Habang si Zian naman ay napaisip ito na kung gusto raw niya na mabilis na maabot ang level ng sa introductory level ang kanyang Heavenly Guard ay mas mabuti raw siguro na kumuha ng isang dalubhasa upang bigyan siya ng ilang personal na gabay at masyado raw na nakakalito kung siya mismo ang magsasanay. Nagsalita naman ang sect leader na nasisiyahan raw siya na handang dumalo si Great Elder Wuling Xian sa pagpupulong sa pagkakataong ito. Tumugon naman rito si Great Elder Wuling Xian na bumalik raw siya sa sekta upang tuparin ang kanyang tungkulin bilang isang elder at kung ang sect leader raw ay namamahala sa kanyang mga gawain sa hindi angkop na paraan ay nararapat lamang raw na magsalita siya at payuhan niya raw ito. Dagdag pa niya na ang personal raw na alipin ng sect leader na si Zian ay pumasok sa ancestral shrine ng walang permiso at pinutulan at hindi ba raw natatakot ang sect leader rito na kung malaman raw ito ng lahat ay mahirap na raw na kumbansihin ang masa at sinang-ayunan naman ito ng kasamahan niya at nagsalita na ang paghawak raw ng sect leader sa bagay na ito ay may kinikilingan raw. Napaisip naman ang mga nakarinig at nakasaksi rito habang nakatingin sa kanila Zian na napakalaking kalokohan raw ito dahil gusto lang nila na lalo pang higpitin ang prestihiyo ng patriarch o sect leader kaya ang mga neutral na grupo ay mag-iisip na hindi raw ng sect leader kayang protektahan kahit ang sarili nitong alipin. Kaya nasabi na lang nila na kung hindi raw nito papatayin si Zian ay paano raw nito mapapalusot ang galit ng masa kaya nagmungkahi na rito ang isa na si Guardian Yeguchan na raw ang hahatol sa ating bida. Nagsaad naman ang isa na ang sect leader raw ay may kanya-kanyang dahilan at sa palagay niya raw ay hindi kinakailangan na patayin si Zian kasabay din na tinanong niya na ang Great Elder na kung ano raw ang ibig sabihin nito dito at kung hindi ba raw ng Great Elder pinapahalagahan ang mga alituntunin ng sekta ng Muching. Nagsaad naman ang isa na dahil raw sa panloob na alitan na ito ay unti-unting bumababa ang sekta at ang mga sekta sa Han Empire ay kilala bilang siyam na major sect at ang kanilang sekta raw ng Muching ay nasa ilalim na ng maraming taon. Bigla naman malakas na hinampas na ng sect leader ang misa at pinapatigil na sila. Kasabay din itong nagsaad na bagaman raw ay nakapasok si Zian sa ancestral shrine ng walang permiso ay sa kanyang virtuous body raw ay may likas na kahusayan na mahirap hanapin kaya nagpasya raw siya na tanggapin niya si Zian bilang isang external disciple. Dagdag pa niya na mahirap raw makahanap ng isang napakagaling na disipolo kaya pwede ba raw talagang patayin si Zian ng walang pag-alinlangan. Tumugon naman rito si Great Elder Wuling Xian na virtuous body ba raw at paano raw niya na malalaman na hindi raw ang sect leader nagpapalabis upang protektahan ang alipin nito. At kailan ba raw bumagsak ang sekta ng Muching sa puntong isaalang-alang ang isang honeypot bilang isang kayamanan. Kasabay din na pinakilala niya ang kanyang direct disciple na si Shimmer at 3 buwan pa lamang raw ang ginugugol ni Shimmer sa pag-aaral ngunit nakamit na raw nito ang third layer ng acquired realm sabay din itong nagsasabi
nagsaad na sa loob ng 3 araw raw ay magkakaroon raw si Zian ng laban sa disipolo niyang si Shimmer at kung kaya raw ni Zian makipagsabayan rito ay tatanggapin niya na raw na talagang may talento si Zian at hindi na raw siya magpapatuloy sa bagay na ito. Nagulat naman sila dahil naabot ni Shimmer ang 3rd layer acquired realm sa 3 buwan lang sa pag-cultivate at pagsasanay. Nagsaad naman rito ang sect leader na sa pagdating raw sa martial arts ay si Zian ay nagsisimula pa lamang at hindi pa raw lumilipas ang 1 buwan mula nang gamitin ito para maubos ang life force nito kaya naman ay hindi talaga patas ito. Ngunit magsasalita pa sana ang sect leader ay nagulat na lang ito dahil nagsalita na ang ating bida na hindi raw sila outres rito. Kasabay din na nagsaad na siya raw si Zian ay hindi kayang tiisin ang kahit na sino na nagpapakita ng ganitong kawalan ng respeto sa sect leader at kung ikukumpara doon raw ang sinumang umatras ay isang duwag. Kinabukasan punta naman tayo sa martial art training field. Habang nagsasanay doon si Qin Xingqi, ay nagulat naman rito si Yuro na mayroong bad news raw dahil papunta na rito ang ating bida. Kaya napahinto na si Qin Xingqi sa pagsasanay. Dahil sa pagdating ni Zian, kasabay din itong binati na ni Zian dahil sa hard practice ni Qin Xingqi. Nagsaad naman si Qin Xingqi na noong nakaraan raw ay tila ba masaya si Zian na nagsusulat ng The Young Married Woman Xingqi kaya bakit hindi raw pinagpatuloy ito ni Zian. Tumugon naman ang ating bida rito na muli raw itong nagbibiro at halata raw naman na may nag-set up sa kanya na sinasadya. Kaya di na lang ito pinansin ni Qin Xingqi at sabay din na seryoso niya nang tinanong si Zian na kung ano raw ang kailangan nito sa kanya. Kaya nagsalita na si Zian na diretsyo na raw siya sa punto na sana raw ay makapagbigay si Qin Xingqi sa kanya ng ilang gabay sa pagsasanay ng Heavenly Guard technique. Sa isip naman ng ating bida na wala na raw siyang ibang pagpipilian dahil ang personal na gabay ay nangangailangan ng malalim na pagkakamag-anak at ang sect leader raw ay nag-atubili na gawin yun kaya tanging sa babaeng ito lang siya maaaring humingi ng tulong. Kaya binulong na ni Yuro sa kay Qin Xingqi na nakipagpustahan raw si Zian sa Great Elder na makikipagkompetensya si Zian sa direct disciple nito na si Shimmer bukas at kung matalo raw si Zian ito ay paparusahan alinsunod sa mga patakaran ng sekta at pupugutan ng ulo. Sa sinabi naman ni Zian ay sinagot naman ito ni Qin Xingqi na mukhang gusto raw ng ating bida na makakuha ng isang bagay mula sa kanya. Tumugon naman si Zian na hindi raw nito dapat sabihin yun at ang dalawa sa kanila raw ay magkasama rito para sa mabuti o para sa masama. At matapos raw nilang tapusin o maasikaso siya ay si Qin Xingqi raw ay bilang lineal na disipolo ng sect leader ay si Qin Xingqi na raw ang susunod na target ni Wu Lingxian. Kaya napasabi na si Qin Xingqi kaya pala ang katangahan raw ni Zian noon ay talagang isang pagtatanghal lamang. Sabay din na nagsaad na ito na wala namang masama raw sa pagtuturo niya sa kay Zian ngunit ano raw ang kanyang mapapala rito. Sinagot naman ito ni Zian na buksan lang raw ni Qin Xingqi ang kamay nito. Sabay din na nagsalita si Zian na paano raw kung ibibigay niya ito sa kay Qin Xingqi para paglaruan. Sabay din na nilagay na ni Zian ang insekto sa kamay ni Qin Xingqi. Dahil doon ay nanggagalaiti na rito si Qin Xingqi sa galit sa kahangalan ni Zian. Habang galit na rito si Qin Xingqi ay nagsalita naman rito ang ating bida na huwag raw si Qin Xingqi magagalit dahil nagbibiro lang raw siya pero pwede raw niyang ipangako na walang magiging sequel o ipapalabas na chapter na The Young Married Woman Xingqi at sa isip naman niya na ayaw niya na raw magpatuloy sa pagsulat ng mga malalaswang bagay kaya gagamitin niya na lang raw yun bilang isang pampalit sa pakikipagtawaran. Mabilis naman sumang-ayon na rito si Qin Xingqi. Ngunit nagsabi naman si Zian na simulan na raw nila sa pamamagitan ng paraan at ibalik raw muna sa kanya ang insekto na ibinigay niya rito. Tumugon naman siya rito na nasa kamay niya na raw ito kaya sa kanya raw ito. Kaya nagsabi na si Zian na kakaiba raw si Qin Xingqi at kung gusto ba raw nito ng isang kulisap at gaano raw ito kasakam. Matapos noon ay nagsimula na nga si Zian mag-insayo ng Heavenly Guard technique at nagsalita naman si Qin Xingqi na ang sinabi niya raw rito ay kung paano raw circulate ang enerhiya sa loob nito at masasanay raw ito rito sa pagdaan ng panahon at karanasan. Nagsabi naman rito si Zian na tila raw lumalaki na si Qin Xingqi. Tumugon naman rito si Qin Xingqi na kung may panahon raw ito para magbiro ay ibig sabihin ay naintindihan na raw ito ng ating bida. Kaya tinihil na ni Qin Xingqi ang pagtuturo nito sa kay Zian kasabay din itong nagsaad ngunit raw kahit naintindihan ni Zian ang mga batayan ay hindi pa rin raw nito kayang tapatan si Shimmer. Dagdag pa niya na sa sandaling makamit raw ni Zian ang isang maliit na tagumpay ay magkakaroon raw ito ng pagkakataong
makasabay sa kay Shimmer sa loob ng ilang minuto ngunit paano ba raw mangyayari ang ganoong bagay? Sinagot naman ito ni Ziyan na kung isang minor achievement lang ba raw. At parang hindi raw ni Chin Zimchi ito naintindihan at ang talento niya raw sa martial arts ay katulad ng mukha niya na walang katulad sa buong mundo. Matapos noon ay nag-cultivate na nga doon si Ziyan. At nasabi na lang niya na sa wakas raw ang kanyang Heavenly Guard ay umabot na sa Directory level. Sabay din na tiningnan niya na ang kanyang system stat at ang kasalukuyan realm ni Ziyan ay First Layer Accurate Realm. At nagpa siya naman rito ang ating bida na tingnan niya ang kanyang mga skill. At ang skill niya na Guyang Gang ay nasa level 2 na. Ang skill of Nirvana naman ay nasa level 2 rin. Ang huli ay ang Heavenly Guard technique na nasa level 0 at nagsalita naman rito si Ziyan na ang Guyang Gang raw ay hindi na maaaring e-upgrade at ang Finger of Nirvana raw ay hindi muna maaaring e-upgrade kaya tanging Heavenly Guard technique lang raw ang kanyang pagpipilian na e-upgrade. Kaya walang ano-ano ay in-upgrade na ng ating bida ang kanyang Heavenly Guard technique o skill. Kaya nagsisimula na mag-level up ang Heavenly Guard ni Ziyan kaya unti-unti na nagbabago ang kanyang katawan. Sabay din na napamura na lang siya sa kanyang nararamdaman dahil sa pagbuhos ng makapal na enerhiya sa kanyang katawan. At napahiga na lang siya rito. At nagpatuloy lang sa pagpapalabas ng katawan ni Ziyan na malakas na aura. At kitang-kita ito mula sa labas. Dahil doon ay nakatulog na lang si Ziyan sa kanyang kinakaharap na pagbabago dahil sa pag-upgrade niya ng Heavenly Guard technique. Maya-maya pa ay gumising na rito ang ating bida. Kasabay din itong bumangon na. At nagsalita na nakakatakot raw ang kanyang pakiramdam kanina ay parang kumain raw siya ng 50 kilo na bigas ng sabay-sabay at sobrang nahihilo raw siya. Ang buong katawan niya raw ay parang medyo namamanhid at marahil ay epekto ito ng masyadong mabilis na pag-upgrade sabay din na hinawakan niya na ang kanyang kama. Ngunit dahil sa lakas niya ngayon ay nalaglag na lang siya dahil sa pagkasira ng kanyang higaan dahil sa paghawak nito rito. At dali-dali naman siyang tumayo matapos itong malaglag. At napasabi na sobrang nagbago raw ang kanyang lakas kaya nahihirapan raw siya na kontrolin ito. Ngunit gulat naman itong napasabi na saan na raw ang salamin dahil titingnan niya raw ang kanyang sarili. Sabay din itong nagtatakbo na doon na naghahanap ng salamin. Ngunit nasira naman niya ang salamin kaya napasigaw na lang siya rito. Matapos naman niyang matingnan ang kanyang sarili ay napasabi na siya na halos hindi niya na raw makilala ang kanyang sarili. Sa pangkalahatan raw ay kapag ang isang martial art na nagpapalakas ng pisikal na depensa ay nagpractice ng sobra ay magdudulot ito ng ilang pagbabago sa katawan at ang buong katawan ng isang tao ay maaaring lumaki ng isa o dalawang sukat at ang mga kalamnan ay lalago sa lahat ng bahagi at mga bagay na tulad nito at hindi naman raw ganoon kasama at least raw ay hindi raw siya naging bodybuilding freak at ang extreme handsome niya raw ay nandito pa rin. Kahit na ang itsura niya raw ay hindi gaanong nagbago ay talagang siya raw ay nabuhay muli sabay din na tiningnan niya na ang kanyang system stat. At nagulat na lang siya pagkakita niya sa system at napasabi na naabot niya raw ang third layer accurate realm ng ganun-ganun lang. At titingnan niya raw kung ilang level ang naikarga ng Heavenly Guard technique niya. Sa kanyang pagtingin rito ay napasabi naman siya na hindi raw siya makapaniwala na na-upgrade na pala ito lampas sa level cap o nasa level 6 na ang kanyang Heavenly Guard at nakikita niya raw sa effect description na sobrang lakas nito at hindi raw siya tatanggap ng anumang damage hanggang sa maubos niya ang lahat ng innate energy niya at mas maganda pa raw ito dahil passive skill raw ito. At kung makakapag-aral raw siya ng isa pang martial art na mabilis na nakaka-recover ng kanyang innate energy ay talagang magiging invincible na siya. Kahit na nagastos niya raw ang 140 origin points ay sulit naman raw ito. Sabay din itong nag-flex ng kanyang mga abs at nagpapalabas ng kanyang aura.